Anyway, kitang-kita nyo naman, hindi to rallyista. Mga tulisan to eh. Di ba? Kitang-kita nyo na wala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabaksakin ng gobyerno. At sino ba yung sanay sa mga ganitong klaseng mga pang-harassment at mga ganitong klaseng mapanira? Diba? So, sino ba ang gusto nilang iangat dito? At sinong gusto nilang pabagsakin? So dito, they are definitely doing a crime. Oo. Meron po ba kayo naiisip ngayon na grupo na maaring behind this? Kasi kanina po kausap natin si Miss Vicky Robles na doon sa ground. Sabi niya wala pa po silang alam kung sino yung mga grupo behind this. Ako, personal, may naiisip ako, pero hindi ko pwedeng i-reveal kung sino yung nasa isip ko. Pero alam naman natin kung sino yung gusto magpabaksak sa Pangulo. At sino yung gustong iangat at mawala ang Pangulo dyan. At sino ang gustong pumalit. Pero hindi ako pwedeng mag-judge dyan. But still, ang ginagawa ng mga ito, hindi ito pagsasabi ng kanilang sentimiento. Mga tulisan to. So dapat dito, hinuhuli na to. Hindi kailangan maximum tolerance lang dito. Nakita natin yung mga kapulisan kahit binabato, wala pang ginagawa. Kasi yun ang gusto ng Pangulo. Maximum tolerance. Pero with this kind of actions, dapat hinuhuli na to. Pag nakatawid na ho ba ng tulay, ano ho ba ang mga defense deployments mechanisms po ng Malacanang kapag ganito po, ma'am? Siyempre, hindi ko masasabi to. Pero definitely, dapat pinoproteksyonan ng Pangulo, pinoproteksyonan. Hindi lang ang Pangulo eh. Kasi may mga inosenteng taong bayan na maaaring masangkot, ma-involve dito, madamay dito. So ito mga to, tinan nyo mga nakamaskara sila. Kung matapang sila, ilabas nila mukha nila. So definitely, dahil nakatakip ang mga mukha nila, masasamang mga elemento to. Ano po ba ngayon sa tingin niyo po ang gagawin ng Malacanang regarding this? Well, I think ako, wala pang sinasabi sa atin kung anong aksyon ng Pangulo dito. But tingin ko, ang DILG, ang PNP, hindi lang dapat na mag-receive sila ng mga bato. Binabato na sila eh. Meron ng nagaganap na pagsunog ng mga private property. Definitely, they are committing crimes at pwede silang ma-aresto anytime. Okay, so dun po sa mga kabubukas lamang po ng kanilang telebisyon, ang nangyayari po ngayon dyan sa Ayala Bridge ay yung mga rallyista ay nagbabato, 'di ba? Nagsunog po ng isang container van. Hindi lang po natin alam kung anong oras nagsimula ito. Pero as we speak, ito po ay ongoing yung pagbabato nila, tulad nga po na nabanggit ni Yusek Castro, ang mga mukha nito, mga rallyista nito supposedly ay mga nakatakip. At hindi pa rin natin po alam sa ngayon kung sino ang grupo sa likod nitong panggugulo na ito. May flag sila na may Anything to bungo. add po, ma'am? Attorney Claire. Yeah. Yes, Go po. good. Anything to add po dito sa mga nangyayari na Tayo, gagawin taong ng bayan Malacanang? na. Okay, taong bayan na. Di ba ayaw nyo na makasingit ang mga masasamang elemento na to? Dahil itong rally na to, supposed to be, itong protest na ito is against corruption. Hindi against the government, hindi against the president. So kumilos na po tayo, wag po tayong magmasid lang ng ganito. Kung sino man po ito mga nakatakip ang mukha na to, tulungan niyo po ang gobyerno, hulihin niyo na po mga yan. Okay. So, Secretary, kayo ho ba ay so far kanina, before po itong insidente ito, wala kayong intel po na natanggap tungkol sa mga ganito? Or sabi niyo may suspecha kayo kung sino ang posibleng gumawa nito? Personal lang ito. Personal lang. Okay. We have to clear that up. Pag iwa 1+1 po so far. Pero ito ho ba, aside from this, matatawag nating medyo nakababahala na isolated incident? In a way, nakakabahala kasi ibang klase yung panggugulo nila. Nambabato sila, anong gusto nilang gawin? Itulad tayo sa ibang bansa na marahas. Hindi po yun ang gusto ng ibang mga nagpoprotesta na may lehitimong adhikain. Alam natin na iba ang gusto nilang mangyari. So di natin alam kung lahat yan ay bayaran. Makikita mo naman, sabi walang placard, may bungo. So anong pinaglalaban nila? Wala silang pinaglalaban dito. So most probably, personal interest nila, personal agenda ng nagbayad sa kanila, kung may nagbayad man. So, dahil na po, mga kababayan natin, ito mga gitong klaseng tao, dapat sinusupil, pinapahinto. Magtulungan po tayo. So, you're confident to say, ma'am, na maaari talagang merong tao or grupo na nasa likod nitong mga nagrarally na ito? Maari ho ba naming matanong Wala namang gagawa niya kung wala namang mag-uutos. Maari ho bang matanong kung nasa ng Pangulo ngayon, ma'am? Nandito lang siya sa Manila. At nagmo-monitor. Nagmo-monitor. Kasi sabi niya doon sa isa sa mga speech niya prior to this rally, kung siya nga ay hindi lang Pangulo, ay pwede samahan